Sa huling araw ng simbang gabi, nagsasara ang mahabang kwento ng pangako at paghihintay. Sa unang pagbasa ay pinangako ng Diyos kay David ang isang kahariang hindi magwawakas, isang lahing magpapatuloy magpakailanman sa kanyang harapan. Sa loob ng maraming salinlahi, iningatan ang pangakong ito sa pananampalataya ng Israel. Kahit tumaan ang pagkabigo, ang pagkatapon, ang katahimikan. Ang tanong ng bawat henerasyon ay iisa: kailan darating ang hinirang na hari? Sa Ebanghelyo, sinasagot ng Diyos ang katanungang ito sa pamamagitan ng ating maririnig sa awit ni Zacarias. Ang bukang liwayway mula sa kaitaasan ay dumating na, hindi bilang makapangyarihang mandirigma, kundi bilang liwanag na bumibisita sa mga nasa dilim at lilim ng kamatayan. Ang kaligtasan ay nagsisimula na, tahimik, pakumbaba, ngunit tiyak. Sa gitna ng katuparang ito ay naroon ang Inang Maria. Sa kanyang sinapupunan, nananahan ang anak ni David, ang hari na walang hanggan. Ang kahariang ipinangako ay pumasok sa kasaysayan, hindi sa pamamagitan ng dahas o ng espada, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap ng mahal na birhen. Siya ang naging daan upang ang walang hanggang pangako ay maging laman at dugo. Sa Kanya, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Sa Kanya dumating ang liwanag sa mundo. Sa bisperas ng Pasko, inaanyayahan tayo na tapusin ang ating paghihintay hindi lamang sa selebrasyon kundi sa pananampalataya. Ang hari ay dumating na. Ang tanong ngayon, may lugar ba siya sa iyong puso? Kung ang Inang Maria ay naging tahanan ng Diyos, tayo rin ay tinatawag na maging tahanan ng Kanyang liwanag. Amen.